Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyo pong harapan sa mga oras na ito. Patuloy kami nagpapakumbaba, humihingi ng direksyon, ng instruction na nanggagaling sa inyo as we study your word. Dalangin po namin, Lord God, yung malayang pagkilos sa mga na spirito, maging tagapagturo ka namin, Panginoon. At kung ano man yung mga desires ng aming mga puso, Panginoon Lord God, dalangin namin, O Jesus, nakatagpuin niyo po ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Sa inyo, Lord God, ang papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong topic 178, Faithful to Generations. Ang ating pong main text kukuhanin po natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos sa New Living Translation. He has enabled us to be ministers of His new covenant. This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. The old written covenant ends in death, but under the new covenant, the Spirit gives life. Sa Tagalog po, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. So, nagsasalita dito syempre, nasa Corinthians po tayo referring to Paul. Isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. So, ang nire-refer po dito na hindi ayon sa kautosan yung laws of Moses in the Old Covenant or in the Old Testament. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya nga tayo sa mga oras na ito, nasa New Covenant na po tayo sa message of grace. Hindi na po tayo under the law, kundi tayo po ay under the grace of God. Sabi rin po ng 2 Corinthians chapter 3 verses 7 to 11, nang ibigay ang kautosang nakaukit sa mga tapyas ng bato, so referring to Moses' laws, diba? Nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita mukha ni Moses, kahit nang liwanag na iyon sa mukha na ay pansamantala lamang. So makikita natin the glory, merong glory doon sa batas, pero makikita natin na pansamantala lamang yung glory na inoffer nung nakita ng mga Israelites si Moses. Kung ang paglilingkod na batay sa kautos ang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian, gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kaya nga tayo, since nasa New Covenant of na po tayo, Covenant of Grace, sabi dito, gaano pa kaya daw yung glory ng paglilingkod natin in the Spirit? Kung may kaluwalhatian ng paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. 'Di ba? So, kasi alam natin, the grace of God forgives us. 'Di ba? Unlike yung law, kapag na-violate natin, kamatayan, 'di ba? Parusa. Dahil dito, masasabi natin ang dating kaluwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati. Yun nga yung New Covenant of Grace. Kung may kaluwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. Yan. So faithfulness is not just a virtue, it's a legacy. So kung babasahin po natin yung Bible, di ba, from Abraham to Paul, the Lord God has shown Himself faithful across generations. Hindi lang in the lives of Abraham, di ba, in the lives of Paul. So kung babasahin po natin yung Bible, makikita talaga natin yung faithfulness ng Lord sa different characters. Today, hindi lang po tayo recipients ng grace. We are ministers of reconciliation, entrusted with a spirit-filled covenant that brings life. This calling is not reserved for pastors alone. It belongs to every believer. Ayan. So, hindi lang po ito para sa mga pastor na pwedeng mangaral ng salita ng Diyos, even to us. Ang atin pong ultimate ministry is to reconcile people to God, to Jesus Christ. Ipabatid yung gospel, the message of grace, upang sila ay magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan at manampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Paul contrasts the old covenant written on tablets of stone with the new covenant written on hearts by the Spirit. Yung old brought condemnation, the new brings transformation. Diba? Every time na hindi mo na-meet yung batas, every time na
hindi mo na-hit yung target na dapat ganito ka, ganyan ka, di ba nako-condemn tayo? Pero yung grace of God, dahil sa nalalaman mo na mahal ka pala ng Diyos, nalalaman mo na si Lord Jesus Christ nag-sacrifice sa cross for your salvation, tendency is nababago tayo because of the love na tinanggap natin kay Lord. In 2 Timothy chapter 1, Paul reminds Timothy, yung kanyang disciple, of the sincere faith passed down from his grandmother Louise and mother Eunice, a generational faithfulness that empowered him to minister boldly. So dito pinapakita lang kung paano naging generational yung pananampalataya ni Timothy na mula sa kanyang lola, sa kanyang nanay, ando na yung kanilang faith sa Lord at siya man din ay nanampalataya sa Panginoon. Paul's message in 2 Corinthians chapter 3 to 4 is clear. The ministry of the Spirit is glorious, life-giving, and enduring. We are not just messengers. We are living letters written by Christ, read by the world. 'Di ba? Actually, that's the best thing that we could spread the gospel through our testimony. Kasi tayong binabasa ng tao more than our knowledge about theology, our knowledge of the Bible, 'di ba, of how we practice what is written in the Bible, ang tao nakatingin sa ating testimony. So, binabasa tayo ng tao. So, dapat tayo pa living letters that we are being written by Christ. We are reconciled with the Lord Jesus Christ. So, meron pa akong 3 points na gustong ituro sa atin tonight. Yung point number 1 ko, God's faithfulness enables our calling. Again ha, hindi ikaw yung nag-i-enable sa sarili mo, kundi dahil faithful ang Lord sa buhay mo, kapag tinawag ka niya, He will empower you, He will equip you to do the ministry at kung anumang kolong ang binigay sa iyo ng Lord. Example, si Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verses 5 to 7, si Paul, he affirms the generational faith in Timothy's family. The Lord's faithfulness didn't skip generations. It empowered them. 'Di ba? Sabi dito, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So the truth, when we understand God's unwavering faithfulness, we stop striving and we start serving, 'di ba? Kasi kapag talaga naunawaan mo kung gaano kabuti, kadakila, katapat ang Lord sa buhay mo, 'di ba, magse-serve ka talaga sincerely, genuinely sa Lord. He enables us to be ministers not by merit, but by mercy. Di ba ang sarap ng ganong paglilingkod na magsiserve ka hindi para may reward kang makuha, may gantimpala kang makuha or papuri from other people, kundi dahil naunawaan mo yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yung point number 2 ko, Christ lives in us to testify of His faithfulness. So a biblical example nito makikita natin sa buhay ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 10. Though pressed on every side, si Paul, he carried the life of Jesus within him. His suffering became a testimony of Christ's power. Di ba, basahin natin, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay tulad daw sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala ng dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ng pagpapahirap sa amin. 'Di ba? Sabi ni Paul, ni-recognize niya yung hardship niya, yung sacrifices sa pagsiserve kay Lord. Ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan alin daw ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen. Sabi dito, Christ lives in us. Namumuhay ang Diyos sa atin para
ipakita natin, ipahayag natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang katapatan, not only to ourselves but even to other people as well. So yung biblical truth nito, our lives are vessels of Christ's story. His faithfulness in us becomes visible when we endure, when we love, and when we reconcile. Kasi hindi naman lagi within our comfort zones ang pagsiserve, 'di ba? So minsan may mga challenges talaga, kailangan natetest yung way natin ng sacrifices, 'di ba? Yung choices natin sa pagde-decide whether we're still willing to serve the Lord, kahit na minsan napapagod tayo, kahit na minsan abala tayo, 'di ba? So kailangan nag-endure tayo. We keep loving, we keep reconciling with God and even other people to the Lord. Yung point number 3 ko, the Spirit gives life. So we pass it on. So ikaw, patay yung iyong kalagayang spiritual nung hindi ka pa born again. Nung na-born again ka, nung tinanggap mo sa Jesus, nabuhay yung ating spirit, diba? It gives life. At ganun din ang gusto ng Lord. We pass on same life to other people. Lalo na dun sa mga tao na tingin mo kailangan talaga nilang magkaroon ng relasyon kay Jesus Christ. Example nito yung sa 2 Corinthians chapter 3 verses 13 to 18. Moses veiled his face, but in Christ, the veil is removed. So we reflect His glory and we are being transformed. Hindi kami tulad ni Moses na nagtalokpong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talokbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talokbong na iyon sa pakikipag-isa daw kanino? Kay Kristo. And even up until now, di ba, as you know, hindi naman lahat ng mga Israelites ay naniniwala kay Jesus Christ. So andun pa yung talokbong kasi nga sinusundan nila is yung lumang tipan. Hanggang ngayon, may talokbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang aklat ni Moses. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talokbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasa ng Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. At ngayong naalis na ang talokbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Ganda, no? We are being changed by the Lord from glory to glory. And that is not our work. Hindi natin siya trabaho. That's the work of the Holy Spirit. All we have to do is to keep believing, magtiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. The Spirit doesn't just revive us. It commissions us. We are called to pass on life, not law, grace, not guilt. So dapat gana na every time that we share the gospel, hindi natin kinukondemn yung mga listeners natin na natatakot sila lalong lumapit sa Panginoon kasi sabihin nila makasalanan sila, they feel guilty, aayusin muna nila ang sarili nila, hanapin muna nila ang sarili nila bago lumapit kay Lord. No, the more pa na dinadala natin dapat sila sa Panginoon. Hindi dapat natin sila binabatasan, kundi pinapahayag natin sa kanila yung pag-ibig, yung biyaya, yung grasya ng ating Panginoong Heso Kristo. So in our conclusion tonight, faithfulness is not just a moment, it's a movement. Ano yung pag sinabing a moment, nung unang beses ko lang naman nakilala talaga ang Lord, doon ko lang na-realize or na-experience na faithful talaga ang Lord. Hindi. Hindi po once and for all yung faithfulness ng Lord, 'di ba? It progresses. So lagi pong faithful ang Lord, constant ang Lord, hindi po siya nagbabago. It's also a movement. Seven does not only apply to us, but also to applicable to other people as well. From generation to generation, the Lord God has remained true. And now, through Jesus Christ, we are part of that legacy. Di ba? Wala tayong effort, pero naging part tayo niyan because of our faith dahil naniwala lang tayo sa Panginoon. We are ministers of the new covenant. We are carriers of light and ambassadors of reconciliation. So, ang tanong, paano ko po siya ma-apply? How am I going to apply this one? Number one, reflect. Who passed faith on to you? So, honor their legacy. Maaring magulang mo, teacher mo, kaklase mo, kaibigan,
jowa mo who passed faith on to you. So, i-honor mo yung kanyang legacy. Katulad ng ginawa ni Timothy kay Eunice at saka kay Loida, di ba? And then we have to act. Share your testimony with someone. Sayang naman na ikaw lang yung nakakinig or nakakilala sa Panginoon. So you have to share the testimony, the message to other people as well. Then you have to serve. Step into your role as a minister, whether in your family, in your work, in classroom, or even in church. So again, mag-reflect ka, you have to act on it, then you have to serve the Lord. So ang challenge po sa atin tonight, be the living letter of Christ, faithful to the Spirit, fruitful for generations. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito. Salamat that you're faithful to generations, O Father God. Salamat Panginoon that we are ministers of reconciliation at naniniwala kami that we're already reconciled with you, O Father God. And we pray, hallelujah, ng bawat isa sa amin, equip nyo po as ministers of your gospel to other people as well, na sila man din po ay makakilala sa inyo, tanggapin kanila na kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. In Jesus' name we pray, Amen.